bro, meron tayong repair. Yan. Easy TV. Mainit na kaya ito? LED TV. Yung problema nito, Ito mainit. wala siyang video. Test natin guys. Yan. May standby naman siya. Oh. Kunin natin yung tagahigop. On natin. Tingnan natin kung ano mangyari. Ay, puta. Ano, malid. Yan. Nag-on naman siya. Nag-oscillate. Pero ayan. Umilaw na yung backlight. Ayan guys. Oh. Good yung backlight niya pero wala siyang video. Yan. Tingnan natin kung ano naging problema. Okay mga bro, bago tayo magsimula, batiin muna natin ang ating mga kaibigan na vlogger din. Si Marco Francis 713 Mix Vlog, si Master Liboy Technician, Makoy Tech PH, Jojo Tech, si Dave Electronics Repair, si EdTech PH, si Ryan Cruzet Tech, si West Jojo Tech, Nards TV, Idol Service Tech, Configure 23, Joy Masoy Tech, Noel Tech, Electrolex Lab, JP Tech PH, saka si Serge Tech. Sa mga hindi nabanggit guys, comment na lang kayo sa aking video sa mga gustong magpa shoutout. Okay mga bro, ito na siya. Ito na yung kanyang board. Maraming sapot pa. Ibig sabihin ako palang gagalaw ng TV na to. Kung mapapansin nyo, wala siyang T-con board na ginamit. Ayan. Magaling sa main board. Punta na agad siya sa kanyang top board. Kaya pag ganong problema, magkakating talaga tayo dito. Pero i-check muna natin yung mga voltahe sa kanyang top board, kung kumpleto ba yung kanyang mga supply, para ma-determine natin kung panel ba yung problema o may mga pyesa lang sa top board na nasira. Okay, voltage check tayo. Okay, voltage check na tayo. Yan ang aking tester. Ito naman yung aking maliit na ilaw. Plug natin yung TV. Yan, meron naman siyang standby. Power on natin. Ayan, nag-on naman siya. Mamaya na lang po. Okay, on na, i-check natin yung kanyang supply na 12 volts. Ang labo ng camera ko mga bro. Ito, tingnan natin dito. Walang ground. Ayan. Check natin dito kung may supply. Ang kanyang 12 volts. Ayan. Ang dami sira siguro ito. Meron naman. I-check natin yung kanyang 3.3 dito. Ayan. Ayan. Okay naman siya.
I-check natin yung kanyang 1.8 volts. Yung nagsusupply dito sa kanyang DC-DC, yung mag-oscillate dito. Ito. Naliligaw yung camera ko. Ayan. Mapapansin nyo guys, meron naman siya 1.8. Ibig sabihin, nag-oscillate tong IC na to. Pero check natin yung kanyang BGH or B1. Ito. Ayan yung kanyang B1. Ayan. Mapapansin nyo, wala siya. Ngayon, paano ba natin malaman to kung nag-oscillate nga ba itong IC na to? Ganito lang guys yung technique. Patayin muna natin siya. Ayan. Ayan. Dahil meron tayong 3.3, may 1.8, may 12 volts. Ang kailangan na lang natin yung kanyang BGH, yung B1. Para malaman natin kung mag-oscillate tong IC, tutukan natin dito. Tsaka i-power on natin yung unit. Para makita nyo kung tututok ko ditong cellphone sa tester kung magkaroon siya ng supply. Okay, tutok ko siya guys dito. Ayan. Okay, on natin. Yun. Kung mapapansin nyo guys, pumalo siya. Pero nag-drop agad sa 0. Ibig sabihin, nag-oscillate itong IC niya. Ito, nag-oscillate ito, yung DC-DC niya. Kaya yung gagawin natin, magkakat na tayo ng lines dito. Yung CKB lines niya. Para pag nagkat tayo, pag nagkaroon ng supply itong BGH natin, ibig sabihin, nandito talaga yung problema. Sige, umpisahan natin mag-cut. Okay guys, bago tayo magsimula mag-cutting, explain ko muna sa inyo kung ano ba talaga yung cutting na yan. Kasi, sa daming linya na yan, paano ba natin matitrace dito kung alin talaga yung ikakat nating lines dyan? Yung kagandahan sa board na to, meron siyang tagging. Kung nagre-repair kayo ng mga computer board, makikita nyo may mga ano siya, tulad nito, may tagging siya. Yan, lapit ko pa, hindi malabo yun. Ito guys, mapapansin nyo, meron na siyang tagging dyan. Makikita nyo dyan yung CKB1, CKBB1, CKB2, CKBB2, SGMON, BCS1. Okay, andito na lahat yung kanyang mga ano guys, yung mga pins. Ibig sabihin, dahil dito sa kanan yan, dito tayo magsisimula sa kanan. Dito mag-count. Kung mapapansin nyo itong mga dot na to, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yan. Yan yung mga dot ng mga pangalan na to dito sa gilid. Ibig sabihin, babasahin nyo yung pangalan dito sa gilid, dito, yung katumbas niya, dito naman sa mga dot. Para mas maganda, i-drawing ko sa inyo para mas madali nyo maintindihan. Okay? Drawing natin sa papel.
Okay, mga bro, drawing ko sa inyo. Halimbawa, ito yung kanyang ribbon. Ito. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo, itong ang labo, lumalabo yung cellphone ko, guys. Pasensya na mga guys. Yan. Ba't ganun? Okay? Ito guys, yung dalawang dot dito, ito. Dito yan magmumula. Idodrawing ko to lahat para maintindihan nyo ha. Dali ha. Okay, ito siya. Yung dalawang dot na yun. For example, ito siya. Ayan, tapos sa mataas. Tapos isang baba lang. Parang lollipop ah. Tapos isang mataas. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isang mataas, isang baba. Ayan siya guys. Bali, dalawa, tatlo. Tapos isang mataas. Isang baba. Okay guys, ito na yung aking drawing. For example, ito yung kanyang FB _L BC S1, tapos ASG _mon, CKB1, tapos CKB2, tapos CKB1, tapos CKB2, BO, STVP, BSS, tapos SCOM, tapos Y1368. Ayan, ito na siya guys. Ito na yung mga connection. Ito naman yung kanyang mga pangalan. Kung mapapansin nyo, makikita nyo dyan yung ito, CKBB1, CKBB2, CKBB1, CKBB2.
CKB1, CKB2, CKB-B1, CKB-B2. B of STBP, BSS, ESCOM. Yan. Kung mapapansin nyo yung ating CKB1, meron siyang tatlong connection. Ganon din yung CKB2, ganon din yung CKB1. Kasi ganito yung guys. Halimbawa, nandito yung ating IC na DC-DC. Kasama siya na ng level shifter. Halimbawa, ganito. DC-DC. Level shifter. Tapos yun, halimbawa, ito yung kanyang 1.8 volts. Supply dito sa level shifter. Tapos dito naman halimbawa yung kanyang 3.2 volts. Ayan. Yung kanyang CKB1 guys, kung mapapansin nyo, may tatlo siyang connection dito. Ayan, tatlong connection. Yung isa niyan papunta dito sa papunta dito sa ating DC-DC IC. Yan, lahat sila CKB2, ganun din yan guys, papunta din dito. CKB-B1, ganun din yan. Tapos CKB-B2, ganun din yan. Lahat papunta dyan sa DC-DC IC. Ngayon, yung una natin gagawin, kakatin natin to kanyang CKB1. Ito, signal. Pag kinat natin to, yung ito, yung CKB1 nya, kapag yung B1 natin, 30 volts, di ba naging 0 yon, dahil meron shorted na gate dito sa ating panel. Ngayon 0 yon. Pag kinat natin dito si CKB1, pag nag-resume yung kanyang 30 volts, ibig sabihin yung problema dito sa CKB1, either sa left yun or right. Halimbawa, nandito naman yung left nya, meron din dyan na mga connection. Yung ito naman sa baba ng CKB1, papunta naman dito yan guys, sa kabila, sa left. Nandun yan. Kaya pag kinat natin dito, pag nag-resume yung voltahe, pag malinis, ibig sabihin, ito na yun. CKB1 yung may problema. Pero pag kinat natin, tapos hindi siya malinis, wala tayong choice kundi i-cut din natin itong sa kanyang left, yung kanyang CKB1 dito. Ngayon, pag tumino na siya, ibig sabihin, yun talaga yung naging problema, yung kanyang CKB1. Pero halimbawa, nag-cut tayo, wala nangyari, zero pa rin yung ating B1. Hindi pa tayo ngayon sa CKB2. Pag wala pa rin sa CKB2, hindi pa tayo CKB-B1. Pag wala pa rin, CKB-B2. Okay? Kaya yung una nating ikakat muna, CKB1. Ito. Na-try natin. Sana swerte tayo. Okay? Try natin ikat. Okay guys, start na natin. Kung mapapansin nyo, wala pang bahid ng kahit anong cut yan. Ibig sabihin ako palang magkakat nito. Okay? Try natin. Okay guys, cut natin. Medyo mahirap siya i-cut. Gumagalaw yung cutter ko. Ayan.
Sana. Ayan na siya guys. Ayan lang. Ayun, kung mapapansin nyo tong yung kanyang CKB1, kinat ko na. Ito-test natin kung magkakaroon siya ng supply dito sa kanyang B1. Ito, B1, yan. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng supply na 30 volts. Okay guys, test na natin. Saksak natin yung unit. Yan, meron na siyang standby. Power on natin guys. Ayan, nag-on na siya. Ngayon, iti-test natin dito sa kanyang B1 kung magkaroon siya ng 30 volts. Okay mga bro, ayan na. Ito na yung ating tester. Ayan. Check natin dito sa kanyang B1. Titingnan natin kung may supply. Ito. Nako. Ayan. Negative pa rin. Wala pa rin siyang supply. Okay guys, ngayon nag-cut tayo sa kanyang CKB1. Walang nangyari. Drop pa rin yung supply sa kanyang B1 dito, 0 pa rin. Ngayon susunod natin yung kanyang CKB2. Try natin. Okay guys, try natin yung kanyang CKB2 kasi sumablay tayo sa CKB1. Hindi bumalik yung kanyang 30 volts. Ngayon, tatry natin tong kanyang CKB2. Tingnan natin kung bumalik yung yung supply niya na 30 volts. Medyo mahirap talaga mag-cut guys. Okay. Ayan, testaran natin. Ayan. Nakat na natin siya. Okay. Try ulit natin. Power up natin yung TV. Ito guys, kung mapapansin nyo, dalawa na yung kinat ko dyan. Ayan. Yung CKB1 tsaka yung kanyang CKB2. Try natin. Power on ulit. Okay guys, nakat na natin yung kanyang CKB2. Power on ulit yung natin yung TV. Napakadali mag-cut guys. Yung problema magbalik mamaya. Okay, saksak natin. Ayan, kanyang standby. Ayusin muna natin yung cellphone natin. Yung kanyang grounding. Lagay natin sa 200 volts. Okay, power on natin yung TV. Yan, nag-on na siya. Tutukan natin yung kanyang B1. Ayun! Ha! Ayan, B1. Tingnan nyo guys, oh. Meron na siyang 30 volts. Ibig sabihin, nung kinat ko yung kanyang CKB1, wala doon yung problema sa gate 1. Yung naging problema sa CKB2, nandun yung kanyang shorted.
Ngayon, yung gagawin natin dito, ibalik muna natin yung CKB1, yung pinutol natin. Tapos, titingnan natin yung ayos ng CKB2. Pag malinis, hindi na tayo magkakat dito sa kaliwa. Okay na yon. Pero pag may guwit-guwit pa rin siya, hindi malinis, mapipilitan tayong mag-cut dito sa kanyang left.